Magandang gabi po sa inyong lahat mga kapalarista. Ayan, grabe, maingay na maingay ngayon yung mga DDS ha. Kasi alam naman natin, di ba? Sinampahan na ng kaso etong si Marcoleta, ha? Dahil dyan, yung mga DDS ay nag-iingay ngayon. Nag-iingay ngayon kasi nasasaktan sila. Ayan, masakit naman kasi talaga, di ba? Ngayon, pag-uusapan natin yung kinasuhan si Marcoleta, tapos sinasabi nila si BBM, may mga nag-donate din naman daw sa kanya nung election. Oo, totoo yun. May nag-donate kay PBBM, pero magkaiba sila ni Marcoleta. Kaya si Marcoleta ay napapahiya ngayon sa buong Pilipinas. Yan. Pero bago tayo magsimula, sa mga hindi pa nakasubscribe dito sa aking bagong YouTube channel, subscribe na po muna para mas marami-rami pa tayong pag-uusapan. So ayan mga kapalarista, maingay na maingay ngayon yung mga DDS nga kasi hindi nila matanggap na itong si Marcoleta nakasuhan na. Ha? Hindi nila matanggap yan. Talagang masakit. Sino wala bang hindi masasaktan? Yung idol ninyo, makukulong na. Di ba? Makukulong na yung idol nilang si Marcoleta. So ngayon, ang iniingay-ingay nito, mga DDS ngayon ha, bakit daw si Marcoleta ang sinisilip? Ha? Bakit si PBBM hindi raw sinisilip? Pareho lang naman daw silang tumanggap ng campaign contribution nung nakaraang eleksyon. Oh, totoo. Si PBBM, maraming nag-donate sa kanya. Ha? Maraming nag-donate sa kanya, kung hindi ako nagkakamali, parang umabot ng 625 million. Sasabihin nila, 625 million pala yung kay PBBM kay Marcoleta, 75 million lang, bakit hindi kinasuhan si PBBM ng plunder? Ayan na nga kasi, di ba? Ayan na nga kasi. Si PBBM kasi yung mga nag-donate sa kanya, diniklara niya sa kanyang sose. Ibig sabihin, hindi niya inilihim. Di ba? Hindi niya itinago na may mga nag-donate sa kanya nung campaign, na mga kaibigan niya rin. Di ba? Hindi niya itinago. Ang problema kasi dito kay Marcoleta, bobo. Di ba? Bobo. Naturing ang abogado ang hina ng utak. Ano nangyari? Di makukulong siya dahil sa bunganga niya. Di ba? Kasi tingnan nyo yung lumabas yung salin niya. Magkano ba yung pera niya yung salin? Hindi ko matandaan kung magkano yung dineklara niyang kayamanan sa salin niya. Parang 18 million yata. Hindi ako sure parang 18 million. Tapos, yung gastos niya sa eleksyon, yung sose, mas mataas pa yung gastos niya nung eleksyon kesa sa salin niya. Doon nagkaletse-letse. Diba? Doon nagkaletse-letse si Marcoleta. Tapos, nagpaliwanag si Marcoleta doon sa programa ng Net25, sa programa nila ron. Pinaliwanag niya, may mga nag-donate daw sa kanya na hindi niya dineklara kasi ayaw raw ng mga nag-donate sa kanya. Yun, huli sa banga si Marcoleta. kaya makukulong na. Di ba? Saka naman nakita, yung kayamanan mo, hindi tugma sa salin mo. Yung salin mo, hindi tugma sa ginastos mo ng kampanya mo. Mas malaki, di hamak yung ginastos mo sa kampanya mo kaysa dun sa kayamanan mo. Paano nangyari yun? Ayun na nga, may nag-donate. Pero hindi niya isinulat sa salin, sa sose. Kapag hindi mo sinulat lahat sa sose, violation yan. Di ba? Violation yan sa COMELEC, sa eleksyon. Siyempre, si Marcoleta, ayaw niya matanggal bilang senador, di ba? Inamin niya, ganyan-ganyan, ganon-ganon. So, naabsuelto siya sa COMELEC, naabsuelto siya, di ba? Hindi niya alam yung pag-amin niya na yun. May kababagsakan siyang mas matinding sitwasyon at eto na nga, yung kinasuhan siya ng plunder. Diba? Sasabihin na naman ng mga tangang DDS dyan, palarista, Bakit? Bakit siya kinasuhan ng plunder? Yung hindi naman galing sa kaban ng bayan yung idinonate sa kanya. Yan kasi hindi nyo alam pag hindi kayo masyado nakapag-aral. Doon sa plunder law natin, kahit hindi galing sa kaban ng bayan, pwede kang kasuhan ng plunder. Naalala nyo kay Erap Estrada, yung impeachment niya, Diba? Ang isa sa mga akusasyon sa kanya, yung tumanggap siya ng kickback galing sa weteng. Yung weteng, galing ba sa kaban ng bayan yon? Galing ba sa tax ng bayan yon, yung weteng? Hindi.
'di ba? Pero sabi, tumanggap daw siya ng kickback sa wedding. Ganun din kay Marcoleta, tumanggap ng donasyon, 'di ba, na hindi niya diniklara. Basahin niyo yung plunder law kasi syempre hindi naman tayo abogado eh. Naririnig lang natin sa mga abogado yan. Hindi natin kabisado yung batas na yun. Pero basahin niyo yung plunder law, yan, diyan niyo malalaman lahat-lahat, 'di ba? Kaya siya kinakasuhan kasi kung imbento lang yung kaso sa kanya, gaya ng sabi ni Marcoleta, gawa-gawa lang yung kinaso sa kanya. Kung imbento lamang, 'di ba? Bakit hindi niya kasuhan si Boyeng Rimulya? 'Di ba? Na panggigipit o pag-iimbento o paninira sa kanya. Bakit hindi niya magawang kasuhan? Kung talagang imbento lang yung mga akusasyon sa kanya, yung mga kinaso sa kanya kung gawa-gawa lang, dapat kinasuhan niya si Boyeng Rimulya. Kaso hindi niya mapalagan. Hindi niya malabanan si Boyeng. Kasi alam ni Marcoleta ang totoo. Ang totoo, sumabit siya dahil sa bunganga niya. Di ba? Yun ang totoo ron. Yun ang mahirap tanggapin. Sumabit ka dahil sa bunganga mo. Yun ang talagang matindi ron. Nakahihiyan. Di ba mga kababayan? Di ba? Walang dapat sisihin si Marcoleta dyan. Hindi niya pwedeng sisihin si PBBM. Hindi niya pwedeng sisihin si BP Sara. Hindi niya pwedeng sisihin si Ombudsman Boyeng Rimulya. Ang dapat niyang sisihin, yung kahinaan ng kokote niya. Di ba? Naturing ang abogado di ba? Alam naman natin, matalino si Marcoleta. Magiging abogado ba yan kung bobo? Matalino yan. Pero hindi kasi ibig sabihin, pag matalino ka, alam mo lahat. Di ba? Hindi ibig sabihin ganun. Walang tao na alam ang lahat, hindi ganun. No? Di ba? Sa kagustuhan niya makaligtas sa election offense, ayun. Makukulong siya, walang piyansa. Piyansa. Yan ang hindi niya naisip na pwede sa kanyang ikaso yan ng ombudsman at ayan na nga, nagkaletse-letse na buhay ni Marcoleta. Kaya ano nangyari? Anong resulta? Ayun, tanggap na niyang makukulong siya. Kaya naman yung INC, todo rally nung Lunes, di ba? Kararally nila, imbis na makisimpatya sa kanila yung tao, ayun, nagalit pa sa kanila yung mga naperwisyo nila. Di ba? Yun ang totoo. Nagrally sila, wala silang napala. Yung idol nilang si Marcoleta, makukulong na. O ang resulta, nasira pa sila sa taong bayan. 'Di ba? Kaya mga kababayan tandaan natin. Itong kinaso kay Marcoleta, kaya siya makukulong ay dahil sa bunganga niya yan. Dahil sa bibig niya yan. Dahil sa mga salita niya yan. Hindi siya nag-iisip. Banat ng banat. Anong resulta? Ayun, napapahiya. Kaya mga kababayan inulit ko, walang kinalaman dito si PBBM, Baka ibintang nyo na naman niya kay PBBM, Walang kinalaman si PBBM yan. Kinasuhan siya ngayong araw na to. Biyernes, June 3, si PBBM nasa Canada. Nagpapabida-bida doon sa mga Pilipino roon kasi walang ibang bida para sa Pilipino kung hindi si PBBM lamang. Di ba? O kaya tuwang-tuwa yung mga Pilipino roon kasi nakita nila yung presidente ando doon sa Canada. Diba? Tinutulungan sila, nagmamalasakit sa kanila. Kaya nga, bida si BBM, nagpunta sa Jollibee, bida ang saya, bida ang presidente natin. Diba? So mga kababayan, huwag niyo po kalimutan, pakisubscribe po itong ating YouTube channel na bagong-bago para mas marami-rami pa tayong pagsamahan at pag-usapan. So hanggang dito na lang. Salamat. Excuse me. So yun mga kapalarista grabe etong si Ben Tulfo, bumabanat na naman bumabanat na naman etong si Ben Tulfo. Ayoko na sana patulan kaso nagbibida-bida diba? Nagbibida-bida. Kung matatandaan nyo mga ka-BBM maraming nakakaaway to, maraming nakakagalit tong si Ben Tulfo. Diba? Maraming nakakagalit dahil sa mga banat niya yan na hindi niya pinag-iisipan. Eto, binanata na naman niya yung dalawang kapatid niya, imbis na magmahalan sila, ayun, nag-aaway. Pinapakita pa sa social media. Ibiruin mo, sabihan mong koloko yung dalawang kapatid mong senador, si Erwin Tulfo at si Rapi Tulfo, sabihan mong kolokoy, di ba? Ebidensya yan. Ebidensya. Nainggit ka. Di ba? Ebidensya yan, nainggit ka sa dalawa. Di ba? Kaya hindi mo tinitigilan. Banat ka ng banat. Ang tanong, kung nanalo ka kaya, ganyan ka kaya sa kanila? Di ba? Sa tingin ko, hindi, di ba? Ako bilang Pilipino, ayaw ko nakakita ng magkapatid na nag-aaway. Lalo na yung mga Tulfo, mga nire-respeto ng mga Pilipino yan. Pero sa ginagawa netong si Bitag, di ba?
nasisira ngayon sila sa mga Pilipino. Di ba? Kasi yung mga tulpo kilala yan, mga respetado. Pero itong si Bitag, sa bunganga niya, banat siya ng banat sa mga kapatid niya, ayan, nasisira sila, damay-damay. Hindi kaya sinasabotahin na itong si Bitag, itong dalawang kapatid niyang senador. Dahil syempre, malay mo, isa sa kanila patakbuhin ni BBM na presidente o kaya vice president. Di ba? Hindi kaya ganun? Hindi natin alam. Tayo nagtatanong lamang, di ba? Kasi kung galit ka sa kapatid mo, di ba? Kakausapin mo yan. Magkapatid naman kayo, kausapin mo yan. Mag-uusap kayo ng masinsinan. O kaya mag-chat kayo, magtawagan kayo. At hindi nyo na ipapahiya ang buong angkan ng tulpo sa social media. Kasi kahit kayong tatlo ang may away, buong angkan ninyo napapahiya. Lumalabas lang dyan yung magulang nyo, hindi kayo na disiplina. Di ba? Lalo ka na, Ben Tulpo. Ako, naglablog ngayon dahil Pilipino ko. Dahil umaasa ako sa mga tulpo, meron dyan susunod na maging presidente o kaya maging vice president. Diba? Ikaw, binoto kita. Nung senador, binoto kita. Promise, binoto kita. Hindi ka nga lang nanalo talaga. Diba? So, kaya sana naman, kung may away kayo, sa pamilya nyo na lang, huwag nyo nang ipakita sa buong mundo na hindi kayo na disiplina na maayos ng magulang ninyo, kaya kayo nagkakaganyan ngayon. Diba? Kayo na lang mag-usap, kayo na lang, para hindi na madamay yung buong angkan ninyo, hindi na madamay yung magulang ninyo. Di ba? Ako, nagpapayo lang ako bilang botante, kasi binoto kita. O, kung tatakbo ka, hindi ko alam kung buboto pa kita, kasi dahil sa ginagawa mong yan. Di ba? Kung may away kayo, sa inyo na lang yan. Di ba? Huwag nyo nang paratingin sa ibang tao, lalo sa buong Pilipinas, kasi nakakahiya ang pangalang tulpo sa mga nangyayari sa inyo. Di ba? So kayo, anong sa tingin nyo? Comment down below. Salamat.